lang nandyan yung pinaka pag wala sila dito, hinihintay na lang nila na hindi ang balsamohan. Mabilis na kumulo sila Kuya Joel at ang kanyang grupo. Habang inaayos niya ang katawan ng namatay, inihanda naman ng kanyang anak na si Mark ang mga gamit para sa formalin. Ano karaming formalin na gagamitin? Hindi biro ang pag-iimbalsamo ng patay. Kailangan kabisado mo ang timpla ng formalin na ipapasok sa katawan para masiguradong hindi ito mabubulok. Sa mga hindi sanay makakita ng patay, madaling matakot sa ganitong mga sitwasyon. Pero maingat sina Kuya Joel sa kanilang pag-iimbalsamo. Tinatrato nila ang yumao na may respeto. Habang pinapasukan ng formalin ng bangkay, sige naman ang pagmamasahe para masiguradong pumasok ang gamot sa bawat bahagi ng katawan. Masakit ng tao, kahit anong sakit ng tao, mahina yung kapit, yung loob mo. Kasi yung kapo, hindi mo na makaya kung hindi ka talaga sincere magtulong sa tao. Halos 2 oras isinagawa ang pag-iimbalsamo. Gaano man kapayak ang pamumuhay ng mga tao, maingat na isinagawa ng Team Horror ang kanilang serbisyo. May bayad man sila o wala. Magkano ba yun kapag yung private na funeral? Kadalasan yun, katulad ng fuel ko, 75,000. At gano'n? Tapos hindi ka tumatanggap ng mga referral galing kay Mayor. Tsaka Pera talaga yun. Tsaka hindi sila pupunta dito. Dadalhin mo ang patay din sa kanila. Yun ang sistema. So si Kuya Joel na talaga yung pumapayag na pupunta dito. Kahit na walang pera ibigay sa kanya, talaga yung servisyo niya yan. Hindi siya katulad ng iba. Pag wala ka na nagkasukas, pag walang pera, walang servisyo. Mag-aalis 6 ng hapon nang matapos ang pag-iimbalsamo. Inihanda na namin ang bangkay para ipasok sa ataol. Pero tila may problema. Dahil iisa lang ang sukat ng mga libreng ataol ng munisipyo, nagkaroon ng kaunting problema. Kasi yan, idiretso na yung paa. Unan? Unan! Pero nagawa naman nila ito ng paraan. At ang matapos itong bihisan at ayusan, saka lang sila nakapagpahinga. Kung sa pagod man, minsan parang yung gusto ko na sabi ko, gusto mo daw masurrender na din ako sa trabaho ko. Pero ano pong iniisip niyo? Ba't hindi pa rin kayo nagsusurrender? Kasi yung naisip ko yung tao kasi yung tao tumatakbo dito sa akin pagkatapos umuwi na sa luhaan parang ayaw ko mami. Gaano man kalayo ang lugar, anumang hirap ang kanilang sinapit, wala silang hinihintay na kapalit. Ang mahalaga, mabigyang respeto ang patay sa huling sandali nito sa mundo. Kahit mabayaran mo yan ma'am, hindi talaga mabayaran ang pera yun. Sa pagod ko lang alam mo naman, napakalayo dito. Kahit isang tawag ko lang yan ma'am, pagtawag ko sa kanya, tol, may kailangan ka lang yan. Akyat yan, kahit ng paghiyan, walang pinapatawad yan. Pareho siya talagang servisyo niya. Kung negosyo siguro, inisip ko naman, tagal na siguro mayaman. Pero
base sa ilang libo ang bibigay sa'yo kapalit sa service mo. Minsan nga wala eh. Doon ako sa commitment talaga. Proud ako sa kanya sa commitment. Ito ang dahilan kung bakit naisip ni Mark na sumunod sa yapak ng ama. Alam niyang mas malaki ang kikitain niya sa ibang trabaho, pero ika nga nila, walang iwanan sa biyaheng ito. Darating na siya panahon man, si Papa tumatanda. So, kailangan talaga na may susunod na dapat hindi lang ako. Yung mga taong gusto rin matuto, na matuto at tumulong, isama na lang namin sa grupo namin. Pasado 6:00 na ng hapon nang makaalis kami sa barangay Tudo. Pero kung gaano kahirap ang daan papunta, doble ang hirap pauwi. Wala akong nakikita! Dilim, putik. At ulan ang aming kalaban. Delikado kapag may motor ito madulas, kaya naglakad na lang ako. Ingat! Ingat! Bumaba ka na dyan! Delikado dito! Sa gitna ng biyahe, aksidente kaming natumba. Okay lang ako! Hindi, hindi! Tumama lang ito. Dito na ako. Okay lang ako. Okay lang ako. To check lang ikaw. Hindi kaya. Bumaba na ako. Kawawa si Francis. Si Francis Gio. Totoo na no. 8:00 na ng gabi nang makauwi kami. Iligtas ang lahat. Pwede nang magpahinga dahil bukas makikipagsapalaran muli sila sa buhay at kamatayan. Pangarap sana yung mga daan namin dito. Pag umuulan, sira kagad. Yung sana kung makita nila yung mga nandito sa gobyerno, sana kahit may liit na highway lang doon sa mga kabundukan. Kasi kaawa-awa naman ma'am ng mga tao sa bundok. May kasabihan, sa gitna ng hirap at kalbaryo, lumalabas ang kabayanihan ng tao. Hindi man sila milyonaryo, pero mayaman sila sa puso. Marami nagmamahal dyan sa totoo lang sa kanya. Kahit saan mo dalhin yan dito sa 25 barangays. Maraming nagmamahal kasi alam nila na mabuti yung hangarin niya. Tumulong talaga. Lalo na sa mga ganyang problema. Ang buhay ay isang paglalakbay. Kung gaano kahalaga ang trabaho ng mga sumasagip ng buhay, mahalaga rin ang papel na ginagampanan ng mga naghahanda sa ating huling handugan. Silang mga wala sa kapangyarihan, pero maglilingkod hanggang kamatayan. Ako po si Cara David. At ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos, mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel. Wala na ikaw sulat. Okay.